Ayan, so crowd morning po muli sa ating lahat at sa araw na ito ay Miyerkules, June 4, 2025 at sa sandaling ito ay maghahatid po tayo ng update doon po sa katatapos lang na leadership group meeting 2 hours ago at very important po ito na um, masundan ninyo dahil nga po ay malapit na kasi yung mga inaantay nating mga launching So ayan, bagong lahat ay kumusta kayong lahat mga kasiwan? Sa mampanig ng mundo kayo last week hindi tayo nag-update gawa ng tinalakay po natin yung Bitcoin Pero ngayon kasi ay meron akong nakita na bago kaya kailangan na malaman nyo rin po at mapaghandaan kung ano po yung mga susunod nating paghahanda dito nga po sa nalalapit na mga launching nga po ng ating Corbit So so muli ako po si Director 2 Star Eddie Oña ng Team Europe International at as usual ay palagi po tayong gumagawa ng mga latest updates kasi meron po tayong leadership group meeting nga po na ginaganap tuwing Miyerkules at ito po yung aming napag-usapan kanina Yeah, magsi-share screen lang po ako para po ay makita nyo yung ginawa nating PowerPoint. Okay. So ito po yung leadership group meeting, managers and above, pero yun nga po sinishare na rin po natin ito sa mga GC para po hindi lang po ako yung nakakakita kundi kayo na rin makikita nyo ng live yung pong mga pinag-uusapan sa loob And this June nga po ay patuloy tayong binibigyan ng pagkakataon upang ma-secure natin yung ating mga assets dito sa C1, especially nga po ang Corbit token, kung kaya ay meron pa rin po tayong mga promotion ngayong June yung Ultra Shockwave yan na po yung part 2 yung Supernova Node NFT. Take note, ang Supernova Node NFT ay 10% na lang po yung natitira sa 2 million supply po nito. Kaya samantalahin natin habang nandyan pa kasi ang Supernova Node NFT, pag nakabili po tayo nito at in-stake natin sa ating Ceiling wallet ay mag-generate po ito ng passive income. And of course, yung very famous na Etherpack ay kasama pa rin po sa ating June promotion. Then kasama rin po yung no activity points sa coordinator 3 and below Ayan, ibig sabihin hindi po required na magkaroon kayo ng activity points, which is 5 activity points po ang kailangan para po ay makuha natin yung mga bonuses, lalo pag maraming bumibili sa baba natin ng especially nitong Ultra Shockwave na ito ay para hindi po matapon. Kaya ayan, marami pong nagpapabili sa akin nito ng mga mabababang rank sa baba. Kaya yun po ay aakyat po sa inyo yon kahit na wala kayong activity points Then kasama rin po yung rank booster, which is ako'y natutuwa, kami ni Coach Danny natutuwa dahil dito nga po sa ating pong Ultra Shockwave promotion ay nalaglagan kami ng 1 point kung kaya ang inyong lingkod ay from 95% ay 96% na po yung ating percentage para makatawid sa Director 3 Star. Kaya kaunting kembot na lang po at makakatawid na po tayo ng Director 3. Si Coach Danny naman, patawid na rin po yan ng President. Kaya nadagdagan, nahulugan po siya ng 1 points din, from 80 naging 81% na, kaya 19% na lang din po yung kanyang bubunguin
para maging president 1-star. Then kasama rin po yung bonus security system na hanggang until the end of June po yan. Ano ha? Yung mga promotion na yan. So itong mga promotion na ito, alam niyo po ay hindi po ito yung kumbaga paulit-ulit na lang na halos nauumay na tayo, kundi ito po kasi ay ginagawa nila para po as pioneer o yung mga naniniwala sa C1 ay tayo po yung makauna na makapagparami ng token, ng Corvette token nga po, kasi nga po ay magla-launch na po ito ngayong buwan sa Global Exchange. Mamaya dadaanan natin. Kung kaya panay po ang aming motivation na bilang mga isa sa pioneer, tayong mga Pilipino kasi ang isa sa naunang nag-join sa C1, ay tayo po dapat yung unang makinabang dito po sa Corvette token nga po, na talaga pong sa nakikita ko mag-iingay po talaga ito. Bakit mamaya papaliwanag ko po doon sa ating part 2 kasi nakabukod po yung presentation natin doon. Then meron po tayong weekly update, episode 126. So panoorin nyo na lang po sa inyong back office yan, doon sa news. At dito nga po tinalakay ni Sir Raj yung nga pong yung ating pong second wave, second wave ng ultra shock wave. Second wave tawag namin noon, kasi nga po tapos na po yung first wave, kaya second wave na po. Ito na po yung pagkakataon natin. Kanina may narinig ako kay Sir Raj, so mamaya isisiwalat natin yung narinig ko kanina, kaya po ako gumawa ng ating update ngayon para po ay mapaghandaan natin. So yan po, pwede niyo pong panoorin yan doon sa ating back office, sa news po yan. Punta lang po kayo doon at doon niyo po yan hanapin. Mapapanood niyo po yan around 2 minutes lang po ito, kaya yan, hindi naman mahaba. Then of course ay nandito rin po yung anniversary special, na kung saan pag halimbawa naka more than 1 year ka na sa ating company, 1 year ka na at nag-celebrate ka na ng iyong yung anniversary mo, ibig sabihin yung time na sumali ka during that date, 1 day lang po yan. Kagaya ko, sumali po ako ng April 6. So up na April 6 next year, halimbawa, ay bibigyan ako ng 15% off sa lahat ng mga element starter package kung bibili po ako. So ito po ay advantage ng mga wala pang nabibiling element starter package, dahil nga po pag naka 1 year na po kayo ay bibigyan nga po kayo ng 15% off. Okay ho? Yan, 1 day lang po yan, during your anniversary lang po yan. Then another update kahapon po ito ay naglabas na po sila ng new payment method, which is bank. Pwede na po tayong magbayad sa bank, pero may restriction po ito kung saang bansa lang po, dahil siyempre ay alam naman natin na hindi lahat ng bansa ay tumatanggap nga po ng bank payment. Ito po yung mga bansa na available po yung bank payment: China, South Korea, Malaysia, Thailand, Vietnam, Indonesia. So hindi po nakasali dito ang Pilipinas. Alam naman po natin na nagkaroon po ng issue ang Pilipinas dati, kaya siguro hindi sinama dito. Pero yun nga po, inaayos po nila, kung ano man po yung naging problema before, meron daw po nag-aayos niyan. Hopefully ay makabalik po tayo sa Pilipinas, na maging legit po yung ating C1 sa Pilipinas, especially pag nag-launch na nga po yung ating Corvette sa Global Exchange. Ayan. Kaya po nila ginawa itong bank statement, kasi nga po ay hindi kasi lahat ay marunong magbayad ng crypto. Kasi nga po ang mode of payment po natin ay through Bitcoin and USDT, ay hindi naman po lahat ay marunong gumamit ng crypto wallet. Kung kaya
ang dami pong nagpapabili sa akin ano, kahit hindi ko ka-team ano, na siyempre sa gustuhang matulungan sila na makabili sila ng packets ay yun po tinutulungan natin sila. So pero sa Pilipinas po ay hindi pa rin po puwedeng gamitin ang bag steering kaya, yun nga po yung mga magpapabili ay yun puwede ko pa rin po kayong tulungan ano ho. Then, pagkatapos nga po ng ating cruise incentive trip na naganap ano, last month, ay meron na po ulit tayong, bagong incentive trip qualification ano na, um, nagsimula na nga po nung May 16 to August 16. Ano ho, yan po yung qualification period para po ay makasama tayo dito sa, incentive trip. Hindi pa po sinasabi kung saan po yung, lugar na pupuntahan ng mga makakapasok sa top, pero soon po ay ire-reveal po nila yan. So ito po yung mga requirements, actually ito rin po yung, halos parehas lang naman po ito yung requirements nung nakaraan. Ayan po, screenshot niyo na lang po. Meron tayong, tier 1 na kung saan dapat meron pong, 40,000 sa ating lesser leg o sa weak leg. Then dapat ay meron pong 2,000 sa, personal group volume ano ho, dito sa tier 1. Sa tier 2 naman, dapat may 70,000 business point doon sa lesser leg. Then 3,000 naman po sa personal group volume. Then sa tier 3 naman po, dapat may 100,000 at 4,000 po doon sa personal group volume. Then sa mga new member naman po na sasali, ano, yung hindi pa po nakasama dati sa C1, so 10,000 lang po yung hinihingi dito, ano, 10,000 po business points sa lesser leg, then 1,000 naman po yung personal group volume. So yun po yung requirements ano para tayo ay makasama o makasali dito sa 2022-25 cruise incentive trip program po ng C1. So halos every year po yan nagkakaroon po ng incentive trip. Pero this time ay hindi pa sinasabi pero ay very famous din daw po yung pupuntahan diyan ano sa incentive trip na yan. Kaya abangan na lang natin. Next. Ayan. So ito po yung sinasabi ko sa inyo kanina na Ultra Shockwave promotion. At gusto ko na maintindihan ninyo kung ano po ang kahalagahan nitong Ultra Shockwave promotion na ito, especially sa mga wala pang nabiling NFT package. Ano ho? Ayan. So, nag-run po yung promotion from 1st of June hanggang 15th of June. Ano ho? 2025. At ito po ay napakaraming bonuses po ito. Ano ho? Meron pong 10% and 20% bonus. Yung 10% bonus na sinasabi na yan, which is natanggap ko na po yung sa akin kasi marami nga pong bumili nito sa member ko po, ano, ay kailangan meron po tayong 1 to 4 direct sponsor na bibili ng Shockwave. At yung total volume po ng sales doon sa nabili nilang package ay 10% po makukuha natin. Pero kung 5 po yung bibili na direct natin ay 20% na po sa total sales volume po nung lahat ng bibili na direct natin. So yan po yung paliwanag. Ano ha? Ayan o, 5 or more nakalagay po dyan. At ang good news po, ano? Ang good news po dito, sabi ni Sir Raj kanina, lahat po ng may bonus na nakuha during this Ultra Shockwave promotion wave 1 o yung part 1 ay pwede nyo na pong i-pay out through BTC. Basta meron po kayong
1,150 na business point na naipon, then i-payout nyo na po doon sa Bitcoin payout natin dahil by Tuesday po ay ipi-payout po nila yan, yung mga Bitcoin na Bitcoin payout natin. Kaya exciting po so ako po may dalawa po akong ongoing doon na linagay doon sa Bitcoin payout nga po. So expected ko po na by Tuesday po ay darating po yung dalawang ngayon. Ayan, yun po yung maganda Kaya check nyo po yung inyong mga balance sa nakuan. Basta kahit na meron po kayong old na business point tapos na nadagdagan through this Ultra Shockwave, ang alam ko ay kasama po yon na ipi-payout nila kasi active na po kayo. Ayan, kaya check nyo lang po yung mga naipon ninyong business point. So para po tayo makabili nito Ultra Shockwave ay meron po tayong dalawang package So yung maliit na package which is the light ay nagkakalaga ng 110 euro. Kasama ang gas fee po nito ay umaabot ng 120 to 125 euro po Then may 40 business point na po siya, 110 rank points, 5 activity points kaya magiging active na po yung inyong activity summary at may 2,000 Corbit token na kasama at mayroon na rin 2 Node NFT. Then yung Shockwave Pro naman na nagkakalaga ng 550 euro ay may 200 business point na aakyat sa atin pag tayo nakabili din po ng Pro. Then 550 rank points, 5 activity points for 3 months, 3 buwan na po na active po yung ating activity summary pag ito po yung nabili natin. Then 10,000 Corbit token po ang kasama nito at 10 Node NFT. Ang maganda po sa kanya nito, kaya nga po advantage ito nung mga maliliit lang ang package na ini-stream, di ba? Yung mga package ninyo na ongoing yung streaming, di ba? Patak-patak lang dumarating kasi nga pag mababa yung package ninyo, mababa rin po yung daily na dumarating sa inyo, di ba? So imagine nyo po, may narinig ako mga manager, 3 lang daw po, 5 lang daw, hanggang 10 ang daily po na dumarating sa kanila. Kasi nga po, yung mga package nila ay maliit lang, air lang, yung earth to air dati. Marami akong kilalang ganun po, ng mga direktor. Kung kaya, maliit po yung daily nila. Ngayon, bago mo po maipon yung 2,000 na CBIT, ay it takes time po yan. O yung 10,000 CBIT, it takes time. Samantalang ito, promotion na ito, ay available for claim and stake. Ibig sabihin, pag nabili mo po yung package na ito, i-claim mo na kaagad yung kasama sa package kung yan po ay light 2,000 o yung pro na 10,000, pwede mo nang i-stake agad ng buo. Hindi na siya patak-patak. Kagaya din po yan nung pagbili namin dati ng mga power bundles, yung mga super power up na yan na na-stake namin na una nung January. Kung kaya yung pinakita ko sa inyo nung nakarang araw na yung 30,000 na nabili ko last year doon sa mga super power up na mga package ay tumubo na siya ng 7,000 mahigit. Imagine that, 4 months pa lang, di ba? Kaya ito yung chance natin na makapagparami ng token through staking kasi nga buo po ninyo itong matatanggap yung kasamang Corbit doon sa package na bibili nyo. Okay sana inaintindihan natin dahil nga po ay ito po yung sinabi ni Sir Reds kanina. Kung mapapansin niyo dito, ayan, idadagdag ko na lang mapapansin niyo dito, nasa last month na po tayo ng second quarter. Kaya marami talagang nag-aabang itong mangyayari sa second quarter na ito. Ano ba yung mga mangyayari sa second quarter na ito? Which is nasa June na tayo. Streaming of Corbit na nangyari nga po noong April 10 po yan. Pasok po yan sa second quarter. Swap and bridge, hindi pa po nangyayari. Premium wallet, hindi pa rin po naglalunch.
Decentralized exchange listing for Corbit, hindi pa po naglalance. Crypto exchange lance sa spot, hindi pa po. Note NFT staking, hindi pa po. Pero, take note kapatid, mga kasiwan. Ang sabi ni Sir Raj kanina, after this promotion, na matatapos sa 15, yan. After this promotion na matatapos sa 15, doon na po mangyayari yung mga nakalagay dito. Ayan. Kaya kaunting tulog na lang, kaunting tulog na lang yung antay natin. Kasi nga nandito na tayo sa last month ng second quarter at itong June po mangyayari itong mga ito. Pag-pray na lang natin na hindi na ma-delay. Kasi nga minsan ay nadidelay dahil may inaayos sila, pero parang nakita ko kanina doon sa aura di Sir Raj na hindi na siya madidelay, after ng June 15 mangyayari na po itong mga ito. Kaya kapit mga kapatid, dahil malapit na. Ilang tulog na lang. Okay ho? Next. Then, nilabasin po nila kanina ito. Anong sabi dito? Get ready for the bull market. Kita niyo po dyan, kasama po yung ating ceiling dito, ceiling wallet. Nakita niyo ho? Ayan. Kung kaya, yung mga member natin, ito po mahalaga po ito, ito po ay uulit-ulitin namin hanggat hindi pa ikinuklose. Uulit-ulitin kong sasabihin ito sa mga webinar, sa mga group chat para po mas maintindihan ninyo. Kailangan po na tayong mga member ng C1 ay mag-login na po sa ating pong ceiling wallet. Okay ho? Kasi halos lahat tayo kahit hindi nakabili ng packets, basta na i-convert po natin yung old packets natin into element status, lahat po yan meron pong Corbit yan. Kahit na black lang po yung packets dati o Earth, meron po yung Corbit yan. Dahil ang sabi ni Sir Raj kanina, kung hindi po natin i-activate yung Corbit ceiling wallet natin, ay hindi na po natin makukuha yung mga Corbit. Iko-close na po nila yan. Okay ha? Ayan, paalala ito kasi nga ang dami po talaga nagsisi. Nung i-close po nila yung multiplier, grabe, ang dami pong nakulong. Ang daming nasunog. Sabihin ko na nasunog na sana ay maraming Corbit nila. So this time naman, meron pang lahat halos may Corbit yan mga pioneer, especially mga Pilipino. I-activate niyo na po yung inyong ceiling wallet. Ang dali lang po niyan. Ang dali lang po yan i-activate in 5 minutes time, tapos na po. Ayan, log in and verify. Ayan, verify kung kinakailangan ay mag-KYC na rin tayo kaagad. Pag naka-login tayo doon natin sa ceiling wallet, punta lang po kayo sa store. Then click nyo lang po yung ceiling wallet. Then click learn more. Then makakalagin na ka na. Tapos tuloy-tuloy na po yon. Then activate your ceiling wallet. I-activate mo na siya. Keep your login secure. Isi-secure mo siya dahil kakailanganin ng 4-digit password na number. So yun po yung unang makikita ninyo doon pag kayo nakalagin na. Upgrade your NFT level for more flexibility. Kung kinakailangan mag-upgrade tayo para po mas maraming Corbit na papasok doon. Be 100% ready when the bull run hits. Kaya pinaghahanda na po tayo kasi nga po, ay nako po, sabi ko sa inyo, marami na namang manghihinayang. Pag hindi po na-activate yung mga wallet, totally na po mawawala yung Corbit, hindi nyo na po mapapakinabangan. Okay ho, paalala po yan, mula sa company po yan, hindi po galing sa akin. Next. So, sa ating ceiling chain, ay ginawa po nila yung layer 3 blockchain. Kasi ganito po yan, meron po kasing roadmap nung November, December na hindi nasunod. Hindi nasunod
Kaya marami pong nag-aalboroto, bakit daw hindi sinusunod yung roadmap. Ngayon, kaya siya na-delay dahil nga po ay dahil dito sa layer 3 blockchain. Ano ho? At papaliwanag ko po uli kung ano ba yung layer 3 blockchain. Kasi kung tinupad nila yung pong nasa roadmap, which is nasa layer 2 lang po tayo, layer 2, ang gagamitin natin gas fee po sa pag-transact ng ating mga Corbit ay Ethereum, which is alam nating napakamahal ng Ethereum, di ba? Pag yan ang gagamitin natin gas fee o yung Arbitrum, kasi under tayo ng Arbitrum, ano? Kung kaya, na-delay siya ng konti dahil po dito sa layer 3 blockchain na ito, na kung saan mas napaganda. Bakit? Kasi hindi ka na maglalabas ng pera para bumili ng Ethereum, ano, na gas fee, dahil nga mapapagastos ka, kundi Corbit na rin po. Kita niyo ho? Yun po yung paliwanag kung kaya na-delay ng konti ano ho, yung nasa roadmap dahil dito sa layer 3. At gaya ng sinasabi ng company, hindi po biro na gumawa ng layer 3 blockchain. Ano ho? Isa lang po tayo sa nakagawa nito sa C1. Kung kaya napaganda dahil lahat ng gas transactions na may ipon po dito sa layer 3 blockchain, which is the Corbit token po yung gas fee, ayun po yung i-distribute ngayon sa ating mga owner ng Node NFT. Ano ho? Kaya congratulations ano doon sa mga nakabili na ng mga Node NFT. Kasi nga po, gaya ng sabi ko nga po, 10% na lang po sa total supply ang natitira. At pag naubos na po yan, hindi na po sila magbebenta, bibili na po kayo sa market at sobrang mahal na po yan. Kasi hindi po magbebenta ang mga member niya kasi napapakinabangan nagbibigay ng passive income, di ba? Kaya talagang wala na pong mabibili niyan. Kung may magbebenta man doon siguro, times 2 na yung presyo o times 3. Ano? Ayan. So yun po, gaya ng sinasabi ko nga po, lahat po ng mga nakapag-convert ng element status kahit wala nga pong nabiling NFT packets, yan po ay may streaming po lahat yan. Ano, kailangan lang po ninyo i-activate yung ceiling wallet ninyo para po makuha nyo po yung streaming. Maliit man po yan, okay lang yon, at least meron. Ano ho? Kasi once na tumaas naman po yung value niyan, soon, ano, which is mangyayari po yan ng as soon as possible, once na nag-launch na po yan sa global exchange, tataas po talaga ang price niyan. Kaya doon nyo po mararamdaman na, aba, lumalaki pala yung value ng token ko kahit na konti lang, di ba? Pero siyempre, mas maganda pa rin pag marami ka ng token. Ano? Okay? Then ang maganda pa dito, ano ho, ay dinoble po nila yung APR o yung annual percentage rate o yung tinatawag naming interest pag tayo po ay nag-time deposit o nag-stake ng mga Corbit natin sa ating ceiling wallet, na kung saan kami po na mga nakakaintindi po about staking ay talagang halos araw-araw ako po nag-stake ano ho, dahil ay maggi-generate po kasi yan ng passive income. Ano, kasi mataas pa po yung interest sa binibigay ngayon, especially do sa 24 tsaka 48 months. So sa 24 po ako naglalagay, pero do sa family ko po sa 48 kasi meron na po akong 48 months. Ano, na yung nga po yung sinabi ko sa inyo, na yung 30,000 na Corbit na in-stake ko po o tinime deposit ko noong January 10 ay kumita na po ng 7,000. Interest lang po yun na Corbit, interest. 48 months po yun, 4 na buwan pa lang nakalipas, what's more pa po, ano, pag yan po ay 4 years na, hindi na lang doble, baka triple pa, ano, doon sa dami ng aking kapital. Okay? Then next, yun naman pong ating Metaverse, ayan. So, sa totoo lang po ako ay nag-enjoy talaga dito sa Metaverse ngayon, especially sa MCX o doon sa Metaverse Coin Exchange. Why? Kasi nga po, yung effort mo na naglalaro doon, na nakakuha ng chips, ngayon po ay nako-convert na kasi sa USDC. Ayan. Kung kaya, yan po ay
Kung gusto niyo po na um, maranasan yung play to earn game na totoong napepera, ano ho, which is USDC nga po yung gantimpala natin dito. Pag tayo nakakapasok doon sa top, siyempre mas marami po yung chips na ipon natin, ay naiko-convert po yun ng USDC. Kasi meron po tayong 3 pool na pwede kayong mamili doon kung saan nyo i-convert yung chips ninyo. Ano? So malalaman na lang po ninyo yan pag kayo po nakapasok na sa ating Metaverse. So may mga incoming update po na ilalabas din po ang Metaverse, yung social gaming, in-game store, kung saan yung chips ay maibibili nga po ng iba't ibang asset sa loob, ano, bukod sa nakukonvert sa USDC. So yung dashboard ay i-upgrade po nila yan. Then improve trading limit din po. Okay ho? Ayan, kung kaya makikita nyo dito, ayan, chips to USDC conversion pools are live. Ayan, so yung sa akin po nakadalawang convert na po ako kasi nakakasama po tayo doon sa top for the past weeks na tayo ay nakikipagbakbakan doon sa ano nga po, bakbakan talaga na, kasi ang gagaling po ng mga ano doon, ang gagaling po ng mga mga trader doon sa Coin League ano. So yun nga po, nakuha natin yung konting technique at nakarating na nga po tayo doon sa League 8. Hanggang League 10 lang po ito. Ano, kung kaya ay medyo maganda-ganda lang po yung chips na nakukuha natin weekly, at yun nga po ay nakadalawang convert na po ako. Halos na nabawi ko na po yung pinuhunan ko ano, at syempre tuloy-tuloy po 'yan ano na nagge-generate po ng chips, especially pag ikay nakakasama doon sa top ano. So yan po yung ating pong weekly update ngayong week na ito. Ano ho? I hope na may natutunan tayo. Meron tayong nakuhang very important information, especially nga po yung mga member natin ano natulog pa, hindi pa binubuksan yung mga wallet nila. Soon ay hindi na raw po kayo makakabukas ng wallet at i-close na po yan. Kaya hindi nyo na makukuha yung mga Corbit ninyo. Sayang naman ano yung pinag-antay natin. Kaya yan, ikalat nyo po ito, tong balitang ito, para po ay maging aware ang lahat bago pa man mahuli ang lahat. Ano, salamat po at kita-kita ulit tayo next week sa susunod na ating leadership group meeting. So meron tayong part 2 ano, yung part 2 po yung isang importante rin po na dapat ninyong malaman about Corbit po yan, yung sa token natin mismo. Ayan, so see you again next time. God bless po sa ating lahat.